Ilang opisyal na ba ang na-impeach sa Pilipinas mula nang maipatupad ang 1987 Constitution? Kung iisipin, tila madalas nating marinig ang salitang impeachment sa tuwing may malaking usaping pampolitika. Ngunit alam ba ninyo na sa loob ng halos 4 na dekada mula nang maipatupad ang 1987 Constitution, napakabihira lamang na umabot sa formal na impeachment ang isang mataas na opisyal ng bansa. Sa katunayan, 4 pa lamang ang mga opisyal na ang impeachment ay naaprubahan ng House of Representatives at naipadala sa Senado para sa paglilitis. Ang una ay si dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. Naakusahan siya ng betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at culpable violation of the Constitution. Nagsimula ang impeachment trial sa Senado at mahigpit itong sinubaybayan ng sambayanan. Ngunit bago pa man matapos ang paglilitis, nauwi ito sa isang matinding crisis pampolitika. Kasunod ng mga protesta na naging kilala bilang EDSA 2, umalis si Estrada sa Malacanang noong Enero 2001. Dahil dito hindi na natapos ang impeachment trial. Makalipas ang mahigit isang dekada, muling naging sentro ng pambansang usapan ang impeachment. Noong 2011, inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Inakusahan siya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kaugnay ng umano'y kabiguang aksyonan ang ilang kontrobersyal na kaso. Ngunit bago pa man magsimula ang paglilitis sa Senado, nagbitiw siya sa kanyang tungkulin. Dahil sa kanyang pagbibitiw, hindi na rin tinuloy pa ang impeachment trial. Sa parehong taon, isa pang makasaysayang impeachment ang naganap. Sa pagkakataong ito, ang naging sentro ng usapin ay si dating Chief Justice Renato Corona. Nahaharap siya sa mga akusasyon kabilang ang hindi umano tamang pagdeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Matapos ang isang mahabang paglilitis sa Senado, nahatulan si Renato Corona ng guilty sa isa sa mga articles of impeachment. Dahil dito, siya ang kauna-unahang at hanggang ngayon nag-iisang opisyal sa kasaysayan ng Pilipinas na napatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment conviction. Lumipas ang 14 na taon na walang naprobahang bagong impeachment case sa House of Representatives. Mula 2011 hanggang 2025, walang opisyal na umabot sa impeachment trial sa Senado. Ngunit noong 2025, muling nabuhay ang proseso ng impeachment ng aprobahan ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang kaso ay naipadala sa Senado kung saan isasagawa ang impeachment trial alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na desisyon ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Patuloy pa rin isinasagawa ang mga prosesong itinakda ng batas at ang magiging pasya ay nakasalalay sa Senado bilang impeachment court. Kung susuriin ang kasaysayan, malinaw na hindi pangkaraniwan ang impeachment sa Pilipinas. Sa loob ng halos 40 taon, 4 na opisyal pa lamang ang umabot sa yugtong ito. Isa ang nagbitiw bago matapos ang paglilitis. Isa ang nagbitiw bago pa man magsimula ang trial. Isa ang nahatulang guilty at natanggal sa pwesto. At ang ika-4 ay ang kasalukuyang dumaraan pa lamang sa prosesong itinadhana ng konstitusyon. Ipinapakita nito ang impeachment ay hindi isang karaniwang proseso at hindi rin ito basta-basta ginagamit laban sa mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Isa itong pambihirang mekanismo ng pananagutan na nakalaan lamang para sa mga pinakamabigat na aligasyon at may malinaw na proseso na dapat sundin bago magkaroon ng pinal na hatol. Habang nagpapatuloy ang kasalukuyang impeachment proceedings, muling nabuhay ang interes ng publiko sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. At marahil sa mga susunod na hakbang ng kasaysayan, malalaman kung paano maaalala ang kasalukuyang impeachment case at kung anong bagong pahina ang idaragdag nito sa demokratikong sistema ng bansa. Ikaw ka-artikulo, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang mag-follow, i-like at i-share ang ating video at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat.